So I hope guys na talagang dumating sa inyo yung pag-ibig na deserve nyo. Kasi ito guys, nakikita natin na unti-unti nang nagliliwanag yung isip nyo, no? Parang um, nagliliwanag yung isip nyo pero hindi kayo, you're not taking action. Kumaga parang nasa isip nyo lang na okay na, sige, kung mawala na siya, kung umalis siya, maghiwalay man kami, it's okay, I'll accept my fate. Kung magtitiis ako, okay lang din, I accept my fate. Pero parang mas pinapriority nyo na yung sarili nyo ngayon, hindi na kayo masyadong nagpapa-apekto whatever, kung ano man yung makita nyo sa inyong physical reality when it comes to your relationship. Naintindihan nyo ba? So, hello guys, hello Cancer, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Monthly Love Scope. Ito yung ating pag-ibig kapalaran guys para ngayong March para sa Cancer, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Pwede ma-pick up yung energy nyo guys, pwede ma-pick up yung energy ng person nyo, pwedeng magkabaliktad yung roles mga kapixie. If in case hindi kayo naka-resonate dito, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo guys, baka nandun yung energy nyo. So unahin natin tong deck na to, tingnan natin yung mga energy guys, no, surrounding your situation. So, ito mga kapixie, nakikita natin na for some of you, this is both negative and positive, no? For some of you, definitely guys, pwedeng kasal na kayo dito sa person na to, pero medyo nagsisuffer kayo dito sa relationship na to mga kapixie, no? Dahil dun sa mga toxicities na nangyayari sa relationship, hindi naman exempted kahit kasal na, no? Kahit kasal na or whatever, pero meron kayo mga marriage problems guys. And yung iba sa inyo guys, I'm kind of feeling na parang gusto nyong lumabas dito sa marriage na to. Ibig sabihin, parang gusto nyo na makipaghiwalay dun sa person nyo or gusto nyo na maputol yung connection nyo with this person. Mga kapixie, kumbaga, yung iba sa inyo, kung available yung divorce dun sa lugar nyo, you're trying to consider that. Kung hindi naman kayo, kung wala namang divorce, parang you're trying to consider na magkaroon ng separation from your person, mga kapixie. And you want to focus on your healing guys. You're trying to focus on your healing para maging maayos yung relationship. And yung iba sa inyo guys, parang there's also an issue na pwedeng nagkaroon ng third party dun sa relationship or hindi nyo nakita yung pagkaka-committed ng person mo dun sa marriage nyo, no? Kumbaga kahit nakasal na kayo, yung person mo pwedeng nag-e-entertain pa rin or pwedeng ikaw naman, no? Yung nag-e-entertain pa ng ibang person sa relationship. Kumbaga may mga third parties na involved, ganyan, hindi committed sa relasyon, hindi maibigay yung 100% na commitment sa inyo. For some of you, pwedeng kinoconsider ka din niya as option. Maraming sabit sa relasyon guys, maraming sabit sa relasyon na to, okay? And yun yung reason kung bakit parang hindi nagwo-work out etong marriage na to for some of you. And yung iba, parang gusto nyo na ng peace of mind, gusto nyo nang kumawala, na even if hindi option yung divorce, lalo na kung nasa Pilipinas kayo guys, kasi as of now, wala naman tayong divorce. Annulment is legal, pero masyadong magastos. And yung iba, hindi na sila wala nang ganun-ganon. Hiwalay na lang kung hiwalay, diba? So, may mga ganong klaseng issue kayo, Cancer, na pinagdadaanan ngayon. So, comment down below if feeling nyo nakaresonate kayo dyan, Cancer. Tingnan natin yung ganap sa relasyon nyo guys. Shuffle natin to habang sinashuffle ko to. Panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon.
Alright. So, sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course para sa inyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. So, sa lahat ng interesado, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinaypixietarot@gmail.com. So, Cancer, guys, kayo ay represent ng King of Cups sa ating spread. Ito yung ating love energy, mga kapiksi. So nakikita natin dito, guys, ito talaga yung pagiging heartbroken nyo. Healing heart, mga kapiksi. For some of you, guys, no, medyo trap pa kayo dito sa relationship na to. Ibig sabihin, hindi pa kayo nakawala dito sa relationship na to, guys, no. Yung iba, pwedeng nagbubulag-bulagan pa or nandun pa sa stage ng in denial, mga kapiksi, na baka pwede pang mag-work yung relationship kahit gaano kasakit yung nararamdaman, guys. Pero yung iba naman sa inyo, parang nararamdaman natin na medyo natatauhan na kayo dito sa relasyon na to, guys. Pero hindi rin kayo gumagawa ng paraan para makipaghiwalay or para lumayo dun sa person nyo. Kumbaga, you're just taking one step at a time. Parang pinapaubayan nyo na kay universe kung ano mangyayari dito sa relationship nyo, guys. Kung maghihiwalay kayo, it will just happen. Kung mag-i-stay kayo sa isa't isa, parang titiisin nyo na lang na ganyan. Pero parang hindi sa inyo manggagaling yung desisyon, no? Or yung action. Hindi ko nakikita na kikilos kayo, mga kapiksi. Ibig sabihin, you want out of this relationship, pero hindi sa inyo manggagaling. Naintindihan nyo ba? Kumbaga, kung maghihiwalay kayo, parang iniisip nyo, aantayin nyo na lang na yung person nyo, yung bigla na lang umalis or bigla na lang hindi umuwi sa inyo or siya na lang yung magsabi na hiwalay na kayo. Parang ganun yung inaantay nyo na pagkakataon, mga kapiksi. And by the time na dumating yan, guys, parang hindi na kayo mabibigla kasi ngayon pa lang nire-ready nyo na yung sarili nyo sa ganong klaseng scenario sa relationship nyo, guys. So, kumbaga, as of now, hanggang titiisin nyo, mga kapiksi. But, nandun yung nagkakaroon na kayo ng emotional detachment, mga kapiksi. So, pag sinabing emotional detachment, yung feelings nyo dun sa person nyo, putol na. Kumbaga, napuputol na. And hindi nyo na masyadong iniisip yung person nyo, hindi nyo na masyadong iniisip yung relationship nyo, and mas nagfo-focus na lang kayo sa sarili nyo. Pero ang nakikita natin dito, guys, is parang hindi naman kayo nag-give up sa relationship. Ibig sabihin, or sa love mismo. Ibig sabihin, parang hindi nyo na ito kinokontrol, guys. Kung may chance na magbago yung person mo and may chance na maging okay kayo, tatanggapin nyo ulit, no? Pero kung aalis siya and maghiwalay kayo, and may chance na dumating ulit na bagong relasyon, you will take that, no? Ganun yung ibig sabihin. So, kasi merong ibang tao, guys, na kapag nakikipaghiwalay sa kanila yung partner nila or specific person nila, sinusumpa na yung love. Sinusumpa na yung pag-ibig, nag-give up na, kumbaga, and ayaw na umibig, ayaw na mamahal, and okay lang yan kung yun talaga yung trip nyo. But in your case, parang hindi ganon, no? Kung may dumating, salamat. Kung wala, okay lang din. Parang ganon yun sa inyo. And kung mag-work itong relationship na to, okay, fine. Pero kung hindi, okay lang din. So, as in, parang okay na lang kayo, Cancer, sa kahit anong ibigay sa inyo ng universe when it comes to love and when it comes to your relationship. And parang feeling nyo, guys, makukuha nyo rin yung hustisya na para sa inyo, no? So, parang feeling nyo makakamtan nyo rin yung tamang justice na para sa inyo. And right now, parang medyo nagiging conservative din naman kayo when it comes to love kasi masyado kayo maraming pain na pinagdaanan. Kumbaga, hindi nyo masyadong tinataas yung expectation nyo na baka may dumating or baka walang dumating. Kaya nga parang hinahayaan nyo lang whether meron man or wala. Kasi naging masyadong painful din sa inyo, no? There's a lot of pain dito, guys, na nakikita talaga natin na sobrang dami yung pagdudusa na naganap or nangyari sa relationship nyo. And it will take a lot of time para mag-heal kayo, mga kabiksi, and maging ready sa next relationship. And parang inabsorb nyo to lahat, guys. Ramdam ko na parang inabsorb nyo lahat, tiniis nyo lahat ng pasakit, lahat ng
sama ng loob, mga kapiksi. Para kayo naging doormat guys, no? 'Di ba pag sinabing doormat, basahan, inabsorb nyo lahat ng dumi, ng kalat, no? Di ko alam for the sake of the relationship or for the sake of your person, pero napakalaki ng sufferings na naramdaman nyo talaga dito sa relationship na to. Pero hindi ko rin naman nararamdaman yung galit. Actually guys, wala akong nararamdaman na galit dito sa relationship na to. Kumbaga parang yung motto nyo is at least I tried, no? I tried my best. I tried, I failed, I tried again, and I failed again. Parang ganon, but at least I tried. Parang ganon, kayo, Cancer, okay? So, I hope, guys, na talagang dumating sa inyo yung pag-ibig na deserve nyo. Kasi ito, guys, nakikita natin na unti-unti nang nagliliwanag yung isip nyo, no? Parang, nagliliwanag yung isip nyo, pero hindi kayo, you're not taking action. Kumaga parang nasa isip nyo lang na, okay na, sige, kung mawala na siya, kung umalis siya, maghiwalay man kami, it's okay, I'll accept my fate. Kung magtitiis ako, okay lang din, I accept my fate. Pero parang mas pinapriority nyo na yung sarili nyo ngayon, hindi na kayo masyadong nagpapa-apekto whatever, kung ano man yung makita nyo sa inyong physical reality when it comes to your relationship. Naintindihan nyo ba? So medyo martyr, na medyo conservative, na medyo detached, na basta halo-halo. Sana naintindihan nyo, Cancer, pero I wish you all the best and I'll pray for you, guys. Tingnan natin yung ganap sa inyong, ito yung love message for you, guys. Love advice. It's not you, it's him, her. Wala kang kasalanan, Cancer, okay? Don't ever blame yourself for having a failed relationship. Pwedeng naging biktima ka lang, wrong person, wrong timing, wrong circumstances, wrong beliefs, ganyan. But it's never about you, no? You are perfect the way you are, and you deserve to be loved, and you deserve all the happiness, and you deserve to have a very great relationship in this world. So don't blame yourself so much, and kung kasalanan man nila, wag nyo na rin silang sisihan, guys, kasi wala rin naman kayong mapapala kapag sinisi nyo pa sila and kapag nagalit pa kayo sa kanila. So let it all go, forgive, forget, move on kung kinakailangan, and just focus on yourself, love yourself, and be kind to yourself, Cancer. Okay, so I hope you find peace and happiness, Cancer. Comment down below, guys, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan. For more tarot readings, guys, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga love subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.